Makinig tayo sa magandang aral ng batas tungkol sa privacy na yan dahil na yung MMD na si Gabriel Go suspended siya dahil sa na ikakwento ng teacher na walang helmet at nagkaroon ng sabi yata nakiusap itong teacher na wag na lang i-upload. Kaso na-upload na sa social media. Nag-aalala kasi yung teacher, baka makita daw siya ng kanyang mga estudyante. Siyempre, anong sasabihin ng estudyante? Ikaw pala, wala kang... Kaya sabi ni MMD Go, teacher ka pa naman. Yan. O nga naman. Kung ikaw nagtuturo, pagkatas ikaw naman yung hindi sumusunod sa tutulin na pag-helmet, baka mabuli ka ng iyong mga estudyante. At maging dahilan tayo pagka magkaroon kayo ng misunderstanding ng mga estudyante, makinig na lang tayo. Ito, yan ang expert dito. Pagkuha ng video sa operasyon, giniit ng National Privacy Commission na dapat po ay may basihan ang pag-upload ng video. At dahil hindi po nagpapa-interview si Gabriel Go, pati na rin po yung teacher na nagreklamo, hindi naman pwedeng hindi natin i-discuss, hindi ho ba? Kaya kumuha po tayo ng isang eksperto, data privacy expert at dean ng College of Law ng Baliwag University. Ang magaling at sikat na si Attorney Enrique Buko de la Cruz Jr. Attorney Buko, magandang umaga po. Long time no hear, long time no see. Yes po, magandang umaga, Alvin, at sa iyong milyong-milyong taga-subaybay. Kumusta po? Pakikumusta niyo po kami kay Attorney Nilo Divina. Ayun, mas matagal lang hindi kami nagkausap din noon kasi mahirap agilapin si Divina Law. Opo. Ikaw, kumusta po? Pati po kay Attorney J. Layog. Hindi niyo po rin yes si po. Attorney Yes J. po. Layog, naka sa Divina Law na rin. Kaibigan po namin yan, ha? Pakiregards Yes po kami po. kay Attorney J. Layog. Anyway, Attorney Buko, ano bang tama rito? Anong legalidad na involved dito sa usapin ng pag-video ni Gabriel Go sa kanyang mga na-apprehend sa MMDA? May mali po ba siya legally o hindi, tama lang din yung ginagawa niya? Siguro, i-breakdown natin, Sige Alvin, po. yung mga ginawa niya at gumamit muna tayo ng mga legal principles para malaman natin yung mga panuntunan. No? Yung paghuhuli ng lumalabag sa traffic rules and regulations. I think magkakasundo tayo na tama na hulihin ang mga lumalabag sa traffic rules and regulations. Huhulihin pa lang po, huhulihin pa lang. Wala pang ibang aksyon. Huli lang. Okay. Huli lang. Tama po yun, di ba? Pag lumalabag ka sa traffic rules, tama naman na ikaw ay hulihin, mapanaguti, to be accountable for your actions in violation of traffic rules. Okay. Pangalawa, yung pag-video. Yan. So, para i-breakdown natin, no? Yung pag-video ay, kung ikaw ay nasa pampublikong lugar, ay legal. No? Ang general principle ay, kapag ikaw ay nag-video, yan ay data processing. So, kung ikaw ay nag-video, at walang consent, generally, bawal yan. Pero kung nagpo-fall under any of the exceptions, pwede kang lumusot. So, ano yung mga exceptions? Number one, nasa pampublikong lugar. Kasi tandaan natin na, Alvin, na ang Data Privacy Act ay pumoprotekta lamang sa personal private information. Ano ba example ng public place, Attorney Buko? Pag sa mall, yan ba'y public place ba yan? Pag sa EDSA, public place ba yan? Yes. Public places meaning open to the public. Ang panuntunan dyan ay reasonable expectation of privacy. So kung wala kang reasonable expectation of privacy, paano kang mag-i-invoke ng violation ng Data Privacy Act? So ibang usapin kung ikaw ay kumakain sa isang pribadong restaurant. It's a public place, pero meron kang reasonable expectation of privacy na hindi kang gagambalain ng ibang tao kahit na ito ay pampublikong lugar. Yan. So, mabuti nilinaw mo, Attorney Buko, kung buti nilinaw. Halimbawa, palengke. Wala kang expectation of privacy kasi palengke yun eh. Correct. Tama. So, kailangan natin ilagay muna kasi yung principles bago natin i-apply sa actual na kaso. Sige Parang maliwanag. No? So, Sige walang bias,
yung batas lang mismo. So sinasabi ng batas na ang pinoproteksyonan lamang ay yung mga pribadong bagay. Kung ito ay pampubliko, walang proteksyon ito. Pangalawa, Alvin, kung anonymized, hindi na-identify ang data subject, hindi rin ito paglabag ng data privacy. Kasi wala ka namang reklamo sa privacy kung hindi ka naman na-identify, hindi ka naman nakikilala. No? So, yan ang mga basic na prinsipyo. So, tingnan natin yung ginawa niya. No? So, nag-video ng isang taong ayaw. So, generally, bawal yan kasi walang consent. At consent ang pangunahing ingredient o requisite bago mo i-process ang isang data. Pero sila ay nasa pampublikong lugar. So, ibig sabihin, exempt yun sa protection ng Data Privacy Act dahil wala namang reasonable expectation of privacy. Pero remember, pangalawang act pa lang po yan. Yung una, huli. Yung pangalawang dinidiscuss ni Attorney Buko, pag-video. Okay, anong susunod? Pangatlo po, yung pag-upload ng video. Yan. Yung pong pag-upload ng video ay, ang batas na sumasakop dyan marami. Hindi lang Data Privacy Act, pati cyber libel. Sumasaklaw dyan. No? Unang-una, ang panuntunan, yung pag-upload ng video ng isang tao o anumang event na may ini-involve na isang data subject o isang tao na privado, ay hindi po pwedeng gawin ng walang pahintulot ng tao. Yan. Iba yan doon sa pagkukuha mo ng video, no? Iba naman yung pag-upload ng video. So pag wala kang consent ng tao, hindi mo siya pwedeng ilathala, i-publish o i-post. Kasi consent, again, is the hiwalay na processing yun eh. At consent ulit ang requisite unless magpo-fall under any of the exceptions. Ano ang exception? Anonymized. The data subject cannot be identified. So kung ikaw naman ay hindi identifiable, kahit walang consent, pag in-upload ang video, walang paglabag sa Data Privacy Act. Yan. So yun po yung elemento naman ng pag-publish. Pero under the Cybercrime Act, kung ikaw naman ay napahiya o ang layunin lamang ng taong nag-upload ng iyong video para ito ilathala, ay ikaw ay masiraan, mapahiya sa taong bayan o sa pampubliko, kung pwede ito maging cyber libel. Yun ang general rule. Hindi ka po pwedeng maglathala ng mukha ng isang tao o ng isang event na mayroong private na tao na ikapapahiya niya kung ang motive mo lamang ay i-humiliate siya o ipahiya siya, sirain ang kanyang puri. Kaya ito ay paninirang puri. May exception na naman dyan, Alvin. Kung hindi naman identifiable yung person defamed. So kung hindi naman siya makikilala, hindi siya po pwedeng magsabing siya ay napahiya kasi hindi naman siya identifiable. Ngayon yung video na napanood ko kasi, Alvin, ay blurred. Hindi identifiable yung data subject. Teka muna, Attorney Buko, makabatin ako. So, now you're discussing the case of Gabriel Gona. Papasok na tayo sa kaso ni specifically. Okay, sige, proceed. Yes, so sa kaso ni Gabriel Go na nag-upload ng video ng isang nahuli umano dun sa paglabag, hindi ko nakita kung ano yung mukha eh. Hindi ko ma-identify kung sino siya. So, I don't think there will be a violation of either the Data Privacy Act or the cybercrime law kung hindi identifiable, hindi nakikilala yung data subject. So are you saying therefore na sa kasong ito, it appears kasi hindi pa kumpleto lahat ng datos natin, it appears na mukhang wala namang liability si Gabriel Go. Tinawin natin, yung liability kasi ay, yung discuss ko, criminal yun. No? Maaaring wala siyang criminal liability, pero baka magkaroon siya ng administrative liability. Ano naman yun? Ang administrative liability patungkol sa pag-enforce mo yung trabaho. So, nanghuli ka nga, pero pinahiya mo siya, sinigaw-sigawan mo siya. Ito ay abuse of authority, which is an administrative liability. Tama na manghuli ka. So, doon sa first act. Tama naman na manghuli ka. Pero kung inabuso mo ang iyong kapangyarihan sa pamamaraan ng panghuhuli, maaari kang mapanagot. Hindi ka makukulong, pero maaari kang masuspindi, maaari kang matanggal sa tungkulin. Kasi iba naman yung administrative liability o pagtanagutang administratibo sa criminal liability. Yung diniscuss natin kanina, criminal liability. So, wala siyang paglabag sa tingin ko, no? Sa anumang batas na may parusang kulong.
Pero yung administrative kasi, mas mababa ang hinihinging threshold niyan eh. Ang threshold lang niyan, no, ang quantum of proof ay substantial evidence. So, halimbawa, ikaw ay nag-video, pangalawang act, no? Maaaring nasa pampublikong lugar at wala kang paglabag sa criminal law. No? Hindi ka makukulong kasi yung elemento ng offense ay hindi na kompleto. Pero sa kasong administratibo, pero pwede kang parusahan ng iyong superior kung sinabi ng tao na wag mo akong kunan. Ha? Actually, Sinabuti mo ang iyong kapangyarihan eh. yun nga, attorney, kasi nag-plead na yung teacher. Teacher naman, Yes. mali talaga. Daw wala siyang helmet. Mali nga yun. Ano po? Pero nakikiusap, huwag po kong videohan. Hindi at binibidyohan mo pa. Sabi mo, hindi, i-blur naman natin eh. So, walang walang krimen doon, pero pwedeng merong administrative violation. Yes, kasi yun ay pag-abuso sa iyong kapangyarihan. Hindi porket may authority ka na manghuli, ay may karapatan ka ng umabuso sa iyong kapangyarihan. Sinasabi ng huwag mo na akong kunan, eto na, ako'y nagkamali. No? Tikitan mo ako, ako'y magbabayad ng multa. Pero halimbawa, pinatayo mo siya sa gilid, o ikinulong mo siya sa isang hawla, yun ay mga bagay na labag na sa karapatang pantao na hindi nasaklaw ng iyong kapangyarihan. Kaya umaabuso. Maaari hindi ito violation ng Data Privacy Act, wala kang criminal liability, pero dahil ikaw ay umabuso sa iyong pag-enforce ng batas, maaari ka mapanagot ng kasong administratibo. Kaya po siguro siya, batay sa balita po, sinuspindi po siya. Sinuspindi muna siya sa paglahok sa mga clearing operation ng MMDA. So malamang doon nababagsak yung dinidiscuss ni Atty. Buko. We have 5 minutes left, Atty. Buko. I-apply naman natin sa ordinaryong mamamayan. Ano po? Kasi mahilig tayo mag-video, hindi ho ba? So pag Yes po. nag-video ka, paano ba ang dapat mong aalalahanin o dapat mong i-take into consideration palagi, Atty. Buko, para hindi ka madali ng criminal and administrative liability? Okay. Yung pong administrative, para yun sa mga may katungkulan sa gobyerno. No? Wala tayo niyan. Tayo mga private. Wala tayo niyan. Okay. Unless, Alvin, ginawa mo yan sa loob ng ABS-CBN, ikaw ay empleyado, so kinuna mo ang kapwa mo empleyado, maaari ka magpanagot administratively sa loob ng inyong network. Kasi ikaw ay employee. So Okay. pwede kang ipanotice to explain Okay. ng iyong mga boss kung ginawa yan. No? Pero sa labas, wala naman siyang administrative. It will be a civil or criminal liability. Kasi yung biktima, yung offend, ay maaaring magkaso ng civil, humingi ng damages naman. O, hiwalay namang liability. There are 3 kinds of liabilities, Alvin. You have criminal liability, makukulong ka sa paglabag sa batas. Administrative liability, pwede kang parusahan ng iyong boss, ng iyong employer. So kung ikaw ay nasa gobyerno, yung immediate supervisor mo, yung civil service, o kung privado ka, yung employer mo naman sa private employment. At pangatlo, kung pwede ka rin pagbayarin ng danyos, civil liability. So 3 klase ng liability. Sa ating mga ordinaryong private individuals, malamang yung dalawa ang maaaring sukatan ng ating kilos at gawa pag nag-video tayo sa pampublikong lugar or private places. Either we can be held civilly liable or criminally liable. So iwasan natin na kumuha ng video ng mga taong ayaw magkuha. Apo. Kasi kahit nasa pampublikong lugar at sinabing wag, pwede ka mapanagot ng civil liability. Under Article 26 ng Civil Code, meron tayong tinatawag na invasion of the right to privacy. So pag sinabi ng tao na ayaw niya at binidyo mo pa rin siya, kahit nasa kalsada kayo, kahit sa mga publikong lugar, you are invading now his privacy. Kasi sinabi na niya sa iyo na ayaw niya. So meron kang reasonable expectation na of privacy kasi sinabi ko na sa iyo na I don't want to be bothered. Okay. It's the right to be left alone, no? The right to privacy. Pag nilabag mo yun, maaari ka makasuhan ng civil ng damages. Attorney Buko, paano yan? Marami sa atin nakaka-witness ng mga incident, ng mga crimes. Ano po, kung ordinaryo tao. Ang tendency natin, bibidyoan natin. O may nag-aaway sa bangketa, nagsuntukan, o video. O tapos i-upload mo. O di kaya may krimen, may hudapan, o may shootout ang pulis at yung kriminal. O video, upload mo rin. May liability ka ba doon? O dahil yan ay krimen, at sabihin mo hindi, journalist ako nag-asta akong reporter Kaya pinost ko, lahat tayo ngayon gusto mag-viral, hindi ho ba? Paano, anong liability doon?
Una, balikan natin yung prinsipyo, Alvin. Meron bang reasonable expectation of privacy? So kung nasa kalsada, may nagsusuntukan, nasa bangketa, o may krimen na nangyayari o aksidente, walang reasonable expectation of privacy nasa pampublikong lugar. So pwede mong kunan, no? Pwede mong kunan, pwede mong gawing subject matter ng content, no? Dahil wala kang ill motive. Pag ito'y shinare mo, wala ka namang motibo na ito ay ipahiya o sino man. No? So hindi rin papasok sa cyber libel. So tandaan po natin na ang laging sukatan, ang threshold, na question pag ikaw ay nag-video, meron bang reasonable expectation of privacy? Okay. So kung wala naman, walang paglabag sa Data Privacy Act. Pero civilly, pwede ka pa rin habulin. Civilly, kung meron kang invasion din ng right to privacy, kung ito ay ginawa mo as an abuse of your right, no? Kasi meron din tinatawag na abuse of right, or pinagkakitaan mo ito, no? Ikaw ay nag-upload, kumikita content, kumikita ka dahil dito, so unjust enrichment at the expense of another, maaaring maging basihan ng civil case for damages. Basta ang panuntunan sa civil case kasi ay dapat gumawa ka ng tama, laging piliin gumawa ng tama. So kung sa tingin mo ang ginawa mo ay hindi na tama sa panuntunan ng batas, hindi tama dahil pinagkakitaan mo ang isang content, no? Or nilathala mo ito para ipahiya, nagkakaroon ng paglabag. Pero yung kukunan mo ang isang event, no? Dahil nakita mo na maaari itong magamit later on for an evidence, for a crime, walang pananagutan kung ito nangyari sa isang pampublikong lugar. Ayan. Tapos halimbawa, may nakita politiko, inaabuso, sinasampal o minumura yung isang tao sa isang mall. Halimbawa lang, tapos pinost mo. O nagalit ngayon yung congressman, sabi sa'yo, politiko, bakit mo pinost yan? O napahiya tuloy ako sa mga constituents ko. Pero may video ka na sinampal niya o minumura niya yung isang ordinaryong tao, may pananagutan ka ba doon sa politiko? Wala po, kasi Wala wala rin. siyang reasonable expectation of privacy. Okay. Bilang isang lingkod bayan, empleyado ng pamahalaan at ikaw ay naglilingkod sa taong bayan, wala kang masasabing privacy kapag ikaw ay nasa kalsada, nadi-discharge ka ng iyong function. So wala akong paglabag doon dahil siya ay isang public servant. Very good. O, galing magpaliwanag. Thank you, Attorney Buko. Mabuhay po kayo dyan sa Davina Law, ha? Thank you po. Tuloy natin. Interview naman po si General Torre, ang General Manager ng MMDA. MMDA General Manager, Police General Nicolas Torre III. Sir, good morning. Doris at Robert. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, ma'am. At good morning sa inyo mga tagapakinig. Opo. Sir, ang katanungan ng lahat, ano ang magiging, ano ba ang tawag sa Tagalog sa fake? Kapalaran ni Gabriel Go. Dahil, away na naman natin, magmula nung siya yung nag-head sa clearing operations, marami nang na-videoan, marami ng mga kaso na na-resolve na rin. So, ano ang balak ninyong gawin sa kanya? Sa ngayon po, we have opened an administrative investigation regarding sa reklamo, specifically sa letter na natanggap natin mula sa Teachers Dignity Coalition, at binibigyan natin ng pagkakataon sa ang lahat na mga pagbigay ng kanilang saloobin, both sides, ang mga nagre-reklamo at ang nare-reklamo, at tupulin ng MMDA kasi alamin kung ano ang katotohanan at balansehin ang magiging decision dito. Opo. Doon po ba, General, sa trabaho ni Sir Gabriel Go sa clearing operations? Kasi alam natin, ang dami talagang makakaaway. Lahat halos makakaaway mo dyan. Kahit barangay tanod, kagawad, chairman, and so on and so forth. Basta nakaharang doon at nagmamatigas. Bahagi rin ba doon sa responsibility niya, sa tukulin niya, yung mga video na yan, pagkukuha ng video, as an evidence ba? O Or nakalatag ba what? talaga yan? Or hindi naman siya na-require sa ganyan? Ganito, dalawin natin at iklawin natin ang issue. Dalawang issue ba agad ang separate kasi sa about sa video, no? Yung pagkuha at ang pag-upload. Yung pagkuha ng video, di ba, may kasama nga ang MMDA, may mga na-procure nga kami ng mga body camera. Apo, At kung walang body camera, iminamandate natin ang alternative recording devices, which is the cellphone, at kung ano pang mga video material, Apo. video capturing material. Ngayon, yung pag-upload is another different thing. No?
ang video ay tinitake ng agency para sa proteksyon ng ina-apprehend at saka ng mga Tama. empleyado ng agency. Opo. Kasi Hindi naman siya nakikilala. yun ang actual na record ng insidente, ng interaction ng dalawa. Pero yung process niyan at pag-upload, yan ngayon ang ating iniimbestigahan at binubusisi para malaman natin kung ito ba ay accordance to our standards na naka-promulgate naman sa agency. Klaro ko lang, General, wala kayong polisiya na kapag ka nakunan, body cam man yan o yung ibang gadget, ay kailangang i-upload. Ang word na kailangan yun kasi ang dapat i-qualify natin, no? It may or it may not be uploaded, no? Kasi hindi lang okay. naman yung being a record ang purpose ng pag-video na yan. Kasama rin dyan kung gusto natin front-facing education ng ating mga kababayan, information din ng ating mga kababayan kung ano ang mga nangyayari. Pero ang isang sigurado dyan, wala, never sa naging intensyon ng pag-upload ng kung anumang video ng agency ang ipahiya ang violator. Ayun, oo. Kasi hindi naman malabo, kundi hindi mo alam kung saan ka... Saan yung linya eh, Oo, di ba? thin line. Na tama, nasa public place ka Oo. nga. Pero may karapatan ka nga ba na i-upload mo yung video na napapahiya naman ako bilang guro? O kaya nga, guro siya. Pero hindi lang kasi guro, kahit Correct. sino naman. Kahit sino na nakuha na. Oo. Lalo pa, partner, General, kung ginagawang katatawanan yung nangyaring insidente. Opo, isa talaga yan, siguraduhin natin at linawin natin at this point. Hindi pwede ang ipapahiya ang isang tao. Okay? So, nandyan ay covered yan ng NPC, National Privacy Commission Circular 25.01. So, andyan, precisely, nilabas ang circular na yan para proteksyonan ang privacy ng bawat Pilipino. Opo. Pero hindi naman po ibig sabihin yan na magluluwag ang MMDA sa mga clearing operations nila. Correct. Hindi rin po yan ibig sabihin na Hindi lisensya to. na Oo. nung mga gumagawa ng illegal, yung ganyan, hindi ba ako pwedeng Di kulan, ba? Gabriel gawa, yung ganyan, or kahit sinong kagawad ng MMDA. Ay, liwanagin natin, sir, ma'am, hindi talaga titigil ang MMDA sa sidebook clearing operation. At ang Opo. SCOG ay tuloy pa rin ang kanilang trabaho. Sigap lang si Mr. Go ay atin lang inilagay sa opisina muna para to give way to the impartial investigation at magkaroon din siya ng oras para mag-prepare ng kanyang mga depensa. Opo. Ngayon, hindi natin pa natin yan, very timely ngayon yung NCAP na usapin. Ayan. Kaya precisely Oo. ang rason ng NCAP na gusto natin ang interaction ng ating mga tauhan at ng mga violators ay minimum. So sa NCAP, pipicture na lang natin, ipapadala sa kanila ang net notice of violation at pagkatapos isettle nila ang kanilang mga multa or pag hindi pa rin, papasukan na natin, papuntahan natin ang ating mga empleyado na talagang yun, kung piskahin ang illegal halimbawa na mga binibenta or Oo. ito ang illegal parking or kung ano man, tikitan ng personal ng tao kung ito ay littering para pag hindi niya inayos ang kanyang ticket, ito ay nagiging warrant of arrest. Opo. Halimbawa, ibig sabihin nito, general, halimbawa doon sa isang side street, sabihin natin, Oo. may mga nakapark doon sa walkway, Yeah. mga nakaharang doon. So po pwede, ang mangyari lang ay picturean na lang yon and then padala na lang sa kanila yung kanilang resibo or kung ano man dapat nilang bayaran, penalty nila. Yes, totoo po yun. Yan talaga ang isa sa mga priority natin. Pero siyempre, kailangan din natin pakinggan ang hinaing ng mga tao. Kasi normally, sa mga ganyang illegal parking, isa sa mga pinaka-common namin na trigger ng pagpapunta talaga ng operating group namin, yung reklamo din mismo ng mga residente na naaabala nitong mga illegal parking. Tama. Correct. Oo. Pero hindi naman kaya po magka-cause din, General, ng kumbaga ay, ano tawag mo? Dismayado, magiging dismayado naman. Demoralize ang inyong mga bata dahil, teka lang, gagawin lang naman namin yung aming Trabaho. Kami pa na reklamo. Oo, yun. Paano ho yun, General? Naiintindihan po ng ating mga tauhan yan na kasama sa hazards ng trabaho yan, hazards of the trade yan na may magre-reklamo talaga sa ating gagawin, sa aming mga ginagawa. Pero hindi naman ito magiging rason at hindi ito magiging sapat na basihan para kami ay tumigil na atras na sa trabaho. Sapagkat as long ang pakiramdam namin at ang aming paniniwala na as long as we are doing the correct thing at it is within the agency guidelines at within the bounds of the law,
eh dapat ipagpatuloy po natin ang serbisyong ito. Walang demoralization, General. Sa ngayon naman, hindi naman magkukos ng demoralization yan sa tingin namin. Ano? Sapagkat ito naman ay binibigyan na lang natin ng pagkakataon ang ating mga empleyado na sumagot din sa mga paratang laban sa kanila. Tama. At i-determine natin ito sa isang just and fair proceeding. Opo. Yung sa case, So hanggang dito na lamang, ano, masyado lang. Basta tayo, ingat lang tayo, magdasal tayo sa ating buhay. Talagang alam nyo, ang batas hindi nga natin, ay hewan, kayo nang bahalang mag-justify doon sa mga narinig nyo sa isang profesor o saka kay General Torre. Bahala na kayo mag-justify dyan. At least, napakinggan naman natin, ano? Ang kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista, God bless us all. Naging magdasal, kaibigan.